Muling binuhay ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang panukalang ibalik ang death penalty. Ngayon ay para sa kasong plunder. Sa ilalim ng kanyang Senate Bill No. 1343, parusang kamatayan gamit ang lethal injection ang haharapin ng sinumang opisyal ng gobyerno na mapatunayang nagnakaw ng bilyon-bilyong piso mula sa kaban ng bayan. Para kay Senator Bato, hindi na simpleng krimen ang plunder. Ito ay tuwirang pagpatay sa kabuhayan at kinabukasan ng milyon-milyong Pilipino. Kapag ninakaw ng isang tiwaling opisyal ang pondo para sa mga proyekto, nagre-resulta ito sa gutom, pagbaha, kawalan ng trabaho, at pagkamatay ng mga inosenteng mamamayan dahil sa mga palpak na infrastruktura. Kung tutuusin, mas mabigat pa nga ito kaysa sa ilang krimen na may agarang kaparusahan, sapagkat ang plunder ay unti-unting pumapatay sa ekonomiya, sa pag-asa at sa dignidad ng taumbayan. Kaya makatarungan lamang na ang parusang igagawad ay kasing bigat din ng kasalanan, ang kamatayan. Bilang pro-Duterte, malinaw na ito ang klase ng political will na ipinakita ni Tatay Digong noong kanyang termino. Walang takot niyang kinaharap ang mga drug lord at sindikato dahil ang kanilang negosyo ay sumisira sa kinabukasan ng kabataan. Ngayon, ang panukalang ito ay nakatuon naman sa mga tiwaling politiko na sumisira sa bansa sa pamamagitan ng katiwalian. Isipin natin, habang milyon-milyong Pilipino ang naghihirap, may mga opisyal na naglalaro sa kasino gamit ang pera ng bayan o nagpapayaman mula sa ghost projects. Ang simpleng kulong ay hindi sapat na parusa para sa ganitong antas ng kasakiman. Kailangang may matinding panagot na magsisilbing babala sa lahat ng gustong manamantala. Hindi ito tungkol sa paghihiganti, kundi sa katarungan. Kapag nakita ng bayan na may mga malalaking isda na tunay na napaparusahan, mababalik ang tiwala ng mamamayan sa gobyerno. At higit sa lahat, mabibigyan ng mensahe ang susunod na henerasyon ng liderato. Ang kaban ng bayan ay sagrado. At ang sinumang magnanakaw dito ay haharap sa pinakamabigat na kaparusahan. Sa huli, ang panukalang ito ay pagpapatuloy ng adbokasiyang sinimulan ng Duterte leadership, disiplina, katapangan, at malasakit sa taumbayan. Kung talagang seryoso ang gobyerno sa paglaban sa korupsyon, panahon na upang ipakita na walang sinisino at walang ligtas, kahit pa ang pinakamataas na opisyal ng bayan,